Hello. Welcome back to my channel, Leonardo De Guerto. Mga kapatid, mga kaibigan, mga aking mga followers and subscribers, bago ako magsalita o mag-explain ng aking vlog na ito, ay gusto ko munang i-shout out lahat yung aking mga subscriber na 6,871 subscribers. Thank you sa inyong lahat. Sa inyong walang sawang suporta, pagsubaybay, bagamat hindi na ako nagla-live, ay daanin na lang po natin sa vlog para ma-explain ko ang aking pag-stay dito sa Pilipinas, na kung makikita nyo yung aking intro, vacation for good. Totoo yan, vacation for good. So once again, mega love shout out sa lahat. I-remind ko lang po sa inyo, aywan ko lang kung napanood nyo yung aking 13 episode yata or 12 episode ang nung umuwi ako ng December 2nd from Canada to Philippines. Umalis ako dyan 2022. So inumpisahan ko ang pagkuha ng mga requirements para maitayo ang ating all the 3-bedroom elevated bungalow. At as I said, na-post ko yan for thank you so much, guys. I can remember if 12 episode or 13 episode. So noong nakuha ko ang mga requirements, ipinakita ko yan sa aking unang vlog. Saka ko inumpisahan ang pagbili ng mga materials na gagamitin dito sa 3-bedroom elevated bungalow dito sa aming barangay. So ayan, nakikita nyo na may improvement. So ang natatandaan ko, hindi ko nababalikan yung aking unang yung episode 1. Inumpisahan namin ang pagbili ng materyales, kung hindi ako nagkakamali, nasa buwan na ng parang end of January something. So anyway, i-verify ko at lalagay ko sa ang date kung kailan namin inumpisahan. So yun nga, so inumpisahan namin ito. Giniba namin yung lumang bahay. So actually this is renovation, pinalaki. Mayroon akong iniwan na portion na hindi ko na pinagiba kasi souvenir po yun. Napakalaking bagay po sa akin. It's a souvenir dito sa bahay na ito. So anyway, nung umalis ako dito sa Pilipinas, na naitayo ang bahay, may bubong, may yung wala pang flooring, so unfinished, so hindi pa tapos, pero nalagyan ng poste, puro buhos, at saka bawat kwarto mayroon na unfinished sa loob, unfinished din sa labas. So itong pagbabalik namin ng misis ko ay noong February 22 umalis kami ng Canada. So dumating kami rito bali 23 na. So hindi kami nag-aksaya ng panahon. So
yung kausap namin na contractor o contractor or foreman ay kasi may usapan na kami na sila ang gagawa. So pagdating namin dito, nagpahinga lang ng 2 araw, pinatawag na namin yung contractor. So sa madaling sabi, parang mga May February 28 something ay inumpisa na namin ang pag-start ay pamimili ng mga materyales. Tapos pagpasok ng March, kung hindi ako nagkakamali, ay inumpisa na ang yung sinasabing finishing. So kinumpleto namin ang mga materyales na kailangan ayon doon sa contractor. So kung ibig kong sabihin, kung ano yung gagawin sa 1 week or 2 weeks, binili na namin yung mga materyales para tuloy-tuloy ang trabaho. So to make the story short, yung ating pag-uumpisa nila ay so inumpisa na ang dapat na gawin. Unang-una, pinalitadahan yung loob. Pagkatapos ng palitada, inayos na rin yung flooring. So napakalaki ang gastos, lumaki ang gastos gawa nung mahal na rin ang bilihin. So doon sa City Hardware kami bumili ng materyales. At yun nga, so kung ano yung kailangan ng 2 weeks, so andi dito na lahat, binili. So inumpisa na nila ang trabaho, pati mga electrical, ceiling fan, lighting, yung ilaw, nawasa. So sunod-sunod na po yan ginawa, at na-vlog ko na rin yan bawat project na nagagawa, na-vlog ko na rin yan. So sa ngayon, ang ipapakita ko sa inyo, dahil within ang usapan, mga 2 months matatapos lahat yung yung finishing. So hindi na umabot ng 2 months, natapos na. So ngayon iikot ko kayo mga kapatid at ipakikita ko itong, ang makikita nyo dito lang muna sa labas. So okay, so andito na tayo. Ito yung ating entrance, yung paglalagyan ng gate, yung entrance. So ang unang ipapakita ko sa inyo na nagawa dito sa labas, yan po, na-apex yung roping, nalagyan ng kasi may mga nag-leak dati noong bumagyo, so na-apex na yon. Saka yan yung anong tawag dito, kesame dito sa labas, ayan. Saka may aircon na rin, na kumpleto rin ang window, saka yung itong guard. So naikabit lahat yan. Saka dito, ito ang pinaka entrance, door entrance. Tapos mayroong ano rito, yung one way mirror, yan. Yan, so yan po ang ating entrance. Hindi pa tapos itong bahay actually, kasi yung terrace dito ilalagay. Ito yung dating poste ng terrace dito, saka yung lumber na yan, kuko lumber yan po, aalisin po yan. So yan, dito lang sa labas muna ang ipakikita ko sa inyo mga kapatid. So dito sa gawing south,
maliit na lang ang space, so iikot po tayo. Ito napakaganda po ng tanim na ampalaya rito. So andito tayo ngayon sa south. Kompleto na rin, ayan, nakikita nyo yan. Mayroon na rin lahat-lahat, window at saka itong guard andyan dyan na. Bari ito ang katapat nito sa living room yan. Ayan po. Ito naman bintana sa kitchen kasi open concept. So ayan po. Mayroon na rin tayong exit ng tubig sa sink, sa washroom. So ito po yung sa may kitchen. Ang susunod naman po, ito ay sa washroom. Ayan po. May punong mangga rito. Hindi ko na pinaputol dahil nagbibigay ng shade. And then, so ito po yung bintana ng washroom sa loob. At ito naman po another washroom dito sa labas. So bali dalawa ang washroom. Yung washroom dun sa loob, kompleto yon, may shower. So dito balak ko rin namin rin palagyan ng shower dyan. So ito yung ating extension na idinugtong para sa protection sa pagmalakas ang ulan o hangin, hindi mababasa yung pintuan doon. So ito yung likuran. Ngayon iikot naman tayo dito sa north side. So yan po. Yan din mo ito ang nasa third bedroom ito. Ito yung bintana. And then bali dalawa ang bintana niya. So andito na tayo sa ito yung sinasabi ko na third bedroom dito. At yung susunod naman na may ito yung rail, second bedroom. So ang sukat pala ng ating third bedroom ay 9 by 8 feet. 9 by 8 feet po yan. At ito namang second bedroom, ano ito, bali 14 by 12 feet. Yan, 14 by 12 feet. Ito namang master bedroom, ito nasa bungad. Bali ang sukat po niyan ay 14 by 14 feet. 14 by 14 feet. So parang dalawang bedroom na rin po yan. Yung paglalagyan ng terrace. So palalagyan din natin ng bricks yan. Maybe by next year or before the end of this year. So yan muna ang i-share ko sa inyo. Yung sa loob, sa next episode po, abangan po. So ayan po. Sinabayan ko na rin ng pagtatanim ng mga assorted leafy green vegetables, kaya hindi na kami bumibili ng gulay. So ayan po, hanggang dito na lang ang aking mai-share sa parang ano na ito, pang 14 episode 2024. So kung nag-enjoy kayo mga kapatid sa aking mahaba-habang video, ay huwag kalilimutang mag-comments down below. At kung gusto nyong malaman ang gastos, mag-comments lang sa ibaba at sasagutin natin yan. So if you enjoy watching this video, and if you are not updated yet to my YouTube channel, Leonardo De Guerto, please don't forget to click the notification bell and subscribe so that you will always be updated for the next video. So see you on the next episode. Bye bye na po. Thumbs up.